May confession ako. I failed a student on their presentation because he kept correcting everyone's grammar project defense ng students ko last Thursday. Isa-isang members yung nagpe-present ng part nila. Nung nagpe-present yung isang student, paulit-ulit na nangko-correct ng grammar yung kasama niya. I get it. Grammar should be correct. But learn to adapt sana. Ang laki niyang distraction. Anong paki ko kung mali yung is and are, yung mga kulang or sobra na s, yung mga terminologies na namali lang, naiintindihan naman. Ewan ko kung ano yung issue niya sa grammar, sa dami ng napuntahan kong bansa Pilipino lang talaga yung may issue dito. Sabi ko sa student, hayaan niya mag-present, but pinaglaban niya yung pang-correct niya kasi yun daw yung tama. Sabi ko, okay, but do it somewhere else. Wag ngayon kasi distraction. Ayaw lang daw niya magtunog bobo yung kaklase niya, nagigets ko yung sentiment, sabi ko na pipick up naman ng lahat so walang issue, he can work it out, but not today. Tuloy yung presentation, sumunod na yung isa, then yung isa uli, throughout his team paulit-ulit siyang bumubulong, akala niya hindi ko maririnig. Akala ba niya ikinatalino niya yung pang-correct? Ang labas nun hirap siya mag-adjust. Imbis na magmukhang matalino, nagmumuka siyang tanga. Hindi ko siya pinapansin kaso nadidistract yung nagpe-present. Nung ibang team na ayun na naman siya, bumulong siya, pinipilit siyang hindi pansinin. Pero may nakarinig na student at inayos niya yung is-are niya. Kaso natulala na siya after. Nawala na sa focus. Kesa paulit-ulit siya, sinabihan ko na lahat na magsalita sa comfortable na language. After class, kinausap ko yung student na panggulo, sinabihan ko na mag-focus ka sa ibang bagay kesa sa grammar o magpalit ka ng course na word-related. Magaling ka magsalita, pero napakababa ng grades mo sa akin. Yung presentation mo din halatang hindi ka tumulong. Baka hindi to yung course na para sa'yo. He said sorry. But my petty ass still failed him dahil ang dami niyang na-distract, bukod sa talagang he's lacking on my department. Hindi pwedeng awa na lang lagi at intindi. Hindi ka matututo as a person kung lagi lang iintindihin. Professor ako? Hindi nanay. May confession ako. Wala pala akong pera pang date. So I, 25M, used dating app and met this girl, 24F. Maganda, maputi. Parang di kakayanin ng powers ko pero napa-oo ko na mag-date kami. First date namin is na traffic ako kaya nauna siya, which is kala ko matu-turn off na. But everything went well, treated her coffee and ramen before going home. Looks like successful naman kasi nag-aya ulit na mag-date kinabukasan, which is Sunday. So eto na, nag-dinner lang kami the next day which is Sunday. Then, medyo broke wallet ko that time. Kasi that time na mismanage ko finances ko and naghahabol ako ng utang sa credit cards to the point na maxed out lahat. After eating, pinakuha ko ang bill, then pumunta ako sa CR saglit to chat someone na maghihiram ako ng pera. Lol, medyo cringe. Then paglabas ko, biglang ni-remind niya na andyan na ang bill and sabi niya babayaran na niya dahil ako naman ng libre the day before. Following today, 2 years na kami now, and kasal na kami. But every time maaalala niya yon, sinasabi niya na halatang wala ako pera that time, pero always ko dinideny, and sinasabi ko na hindi ako nakapag-withdraw. But meron naman ako mga cards. Bakit niya binayaran agad lol? Ang cute lang kasi dumaan ako sa ganong stage ng life ko pero never siya na turn off sa akin. Swerte pa rin talaga ako, haha. May confession ako. Nilulutuan ko ng food ex ko with a twist at iba pa. Nung nagsasama pa kami ng ex ko, I do all the wifey things a loving girlfriend does kasi love language ng ate mo ang magluto at gustong-gusto ng ex ko yung mga luto ko. But, after finding out na niloloko na ako ng ex ko on our ika-5 taon at nalaman ko na ginagago na pala ako ng ex ko, gumaganti ako in a way na sa mga luto ko sa kanya, ako bumabawi. I know hindi appropriate, pero minsan kuha talaga niya yung gigil ko sobra. Hindi ko pa siya hinihiwalayan noon, pero kapag nahuhuli ko siya na nagkikita sila ng babae niya,
Magluluto ako ng paborito niyang adobong manok na breast parts lang yung maanghang, tapos pinapatanggal niya yung skin and excess fats. Clean diet daw kasi siya, so lean meats lang. Ginagawa ko, piniprito ko sa taba ng manok yung adobo niya, tapos tinatadtad ko yung balat, tapos ihahalo ko sa ulam. Ginagawa ko yung kanin, after mo lutuin yung adobo, ipahid mo yung kanin, doon sa kalan. Tapos yun yung kakainin niya. May mga kasamang balat ng manok na prinito. Naakala niya rekado lang. Nagvo-volunteer din ako magtimpla ng shake or drink niya. Tapos minsan kinakanaw ko yung baso gamit kamay ko. Pababaunan ko siya, tapos yung spoon and fork niya nagamit na at hindi hugas, tapos pupunasan ko lang, tapos yun yung ipapagamit ko. Worst was, bago ako makipaghiwalay, 3 beses kong sinawsaw sa inidoro yung toothbrush niya, tapos hinaluan ko ng dishwashing at vaginal wash yung shampoo niya. May confession ako, I got fired dahil sinigawan ko yung batang colleague na ayaw akong tigilan. Every now and then, nagkakayayaan mag-travel yung mga colleague ko. I have no smidge of interest in every aspect of it, but nire-respeto ko sila. Wala din naman akong problema mag-travel basta company, hour at bayad, pero yung weekend, pass. Itong batang colleague, napakamatanong. Sinabi ko nang hindi ko gusto at ayokong magbigay ng empty promise na pupunta ako kahit hindi or pagbibigyan ko sila minsan. Pero hindi ko naman gusto at maaaksaya yung weekend ko. Panay siya bakit hanggang diniretso ko ng ayaw ko kasi hindi ako interesado. Nagbakit na naman siya, I really just don't care. It's just going to a different place with different things and I don't care for different things, kaya I'll stay home. Can I not care in peace? Nanggigil siya bigla. Yung curiosity na aura naging galit at bumanat na hindi daw yon just going to a place. Sinabi ko na ngang ayaw ko. Sinabi ko din na naiintindihan ko kung bakit nila gusto. Ayoko lang talaga. Pero mukhang gusto niya talagang ilaban na gugustuhin ko. Kasi travel. Kesyo hindi daw lahat privileged. Hindi daw lahat may time. Basta ang dami-dami niyang sinasabi, oo ako ng oo sa kanya at sabi ako ng sabi na hindi niya mababago yung isip ko, pero ayaw ako tantanan. Parang bata. Actually is. She's around 20, I'm in my 30s. Kailangan ko daw maintindihan. Naiintindihan ko? Nga. Wala lang talaga akong pake, pero paano ko daw maintindihan kung wala akong pakialam, back and forth na kami? Pwede kong maintindihan, and at the same time, not care. Self-explanatory na ngang wala akong pakialam. Simula pa lang ng usapan, kailangan ko pang i-verbalize para lang maintindihan sana niya, pero hindi. Ayaw niyang i-take. Ako pa yung mali sa mundo, dahil lang wala akong pake. Sa pikon ko, bigka akong napasigaw na, "Shut up! Shut the F up! I don't care! Learn to take a no! Learn to let people not care! Hindi lahat pare! Parehas ng gusto! Umalis ka sa harap ko, wala akong pakialam sa rant mo!" Gusto lang naman daw niya ng healthy discussion. Hindi na nga healthy, kasi ayaw ako tigilan sa cubicle ko. She talked for almost 30 minutes. Sumigaw ako for 30 seconds. Pero ako yung sinibak for harassment. Well, good riddance. Napaka-sensitive. Hindi naman ako sisigaw kung hindi ako kinulit. Effing baby na trigger sa I don't care. May confession ako. Chismosa na. Sumbunggero pasu, heto na nga eh. Andito pa rin ako sa bus as I am typing this ha 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 ha. May tumabi sa akin na naka-white shirt tapos batak na batak ang biceps. Syempre, weakness ko yun. So ako naman, inayos ko pag-upo ko para kunwari, mahinhin at mayumi tayo. I was wearing a cap, sunglasses, saka face mask. Nasa window side ako tapos si Koya nasa aisle. Tapos nakita ko, nilabas ni Koya phone niya. Ako naman, kunwari, nagdo-doom scrolling sa IG Reels. Pero ang totoo, naka-side eye ako sa phone ni Koya kasi ang taas ng brightness. I am confident na hindi niya alam na nakikita ko yung laman ng phone niya kasi nga naka-sunglasses ako, tapos kunwari scroll-scroll lang sa IG. Nagbukas si Koya ng messenger niya, tapos inopen niya convo nila ni Bosco. Ako naman biglang nang hinayang kasi taken na si Koya, pero sige pa rin ako sa chismis kung ano tinatype niya. Mahal on the way na po ako, kinatita po. Bus na ako, OTW, Cavite. Tapos, sabay send ng selfie niya sa bus.
I was like, kasi mangamhi! Yung bus na sinasakyan namin is papuntang Bulacan! Nakakaloka! Kaya ayun, mas lalo kong ginalingan pagiging tsismoso ko. Sobrang invested na ako sa cellphone ni Koya. He clicked sa profile ni boss ko tapos dun ko nakita full name ni ate girl. So tinandaan ko kasi I feel like I know where this is heading. Si Koya nyo, may isa pang messenger na binukas. Tapos may chinat naman siya. Na isa pa pero this time, feeling ko pangalan na nung girl. This was the message na naaalala ko. Bus na po ako. See you po labs ko. Sabay send din ng selfie ni kuya na nasa bus. Siyempre, tinandaan ko rin yung name nung isa niyang kachat. Bumaba si Koya nyo sa may Litex, tapos dun ko na sinearch using my burner account yung dalawang kalaguyo ni Koya. I took a screenshot of both FB profiles. Si Bosco is naka-public ang profile, tapos yung si Labs ko, naka-private. At this time, feeling ko it is my responsibility to let both girls know yung kagaguhan ni Koya. Masyadong peaceful buhay ko so gusto ko ng gulo. I let my intrusive thoughts win. Minessage ko si girl A na. Your partner is cheating on you. Heto, profile nung kabit niya. Sabay send ng screenshot ng profile ni girl B. Minessage ko si girl B with the same message I sent girl A, pero I sent yung profile ni boss ko kay labs ko. Ayun lang, ha 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 ha. Tengen nyo mga cheater. Mag-cheat na nga lang kayo, tinataasan nyo pa brightness ng phone nyo. Yup date. Nag-reply na si boss ko, nagpapasalamat kasi matagal na raw niya pinaghihinalaan. She messaged the other girl before siya mag-reply sa akin. This is very anticlimactic kasi feeling ko, left out ako. I demand to know the next scenario rin. What if gawa ako ng GC naming tatlo for the plot twist? Ha 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 ha. Last update ko na ito, ha 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 ha. According to boss ko, hindi pa rin daw nagre-reply sa kanya si labs ko. She already messaged Koya sa messenger and tinadtad na rin ng texts pero hindi raw nagre-reply. Dinedecline din daw ni Koya ang calls niya. I apologized to her if nang himasok ako sa relasyon nila, but she was really thankful na this incident happened dahil ilang buwan na raw siya nag-o-overthink kasi kinukutuban na siyang may kabit boyfriend niya. As someone who has recently broke up due to cheating issues, I feel and empathize how heavy this situation that she is going through right now. So ayun, to all cheaters out there, mabubuko mga kagaguhan nyo sa buhay one way or another. What's done in the dark will always come to light. In Koya's case, through his phone's brightness and a nosy bus passenger LOL, to end this on a lighter note, let me know kung tumaas ang demand and presyo ng privacy-tempered glasses sa mall, mga mecha.